Mag-usap muna tayo, ani Cedric nang makarating sila sa bahay. Pero mabilis na nakababa ng sasakyan si Micah at patakbong umakyat sa kwarto. Agad itong nagkulong sa banyo, kaya hindi na ito nakausap ni Cedric. Gabi na nang maisipan ni Cedric, nakatukin sa banyo ang dalaga. "Babe, okay ka lang ba riyan?" Tanong niya mula sa labas ng pinto. Nakasalampak noon sa sahig si Micah at nakasandal sa pinto habang umiiyak. "Babe, sorry na. Hindi ko intensyon na paglaruan ang damdamin mo. Hindi totoo yung iniisip mo. Pinagtripan niyo ako ng kaibigan mo. Iyon ang totoo. Anong gusto mong maramdaman ko, ha? Ilang beses niyo bang ginawa, ha? Yung araw na pumunta siya sa bahay at harap-harapan niya akong binastos. Nung nagkulong kayo sa opisina. Nung naglakad ako pa uwi dahil mas pinili mo siyang ihatid. At nung isang araw lang na maghapon ako naghintay sa opisina at naghintay sa tawag mo. Hindi lang isang beses mong ipinaramdam sa akin at ipinamukha sa iba na mas importante si Tricia kaysa sa akin. Babe, gusto ko lang naman malaman kung mahal mo na rin ako. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan ka." Ani Cedric na nooy napaupo na rin sa lapag. "Sinadya mo man o hindi, nasaktan mo pa rin ako. Masarap pa sa pakiramdam nyo yung makitang mukha akong tanga. Nakakataas pa ng ego. I'm sure tuwang-tuwa pa kayo kapag nakikita yung nasasaktan ako. Babe, hindi naman ganun yun eh. Anong hindi ganun? Ganun yun eh. Hindi pa sapat yung isang beses na pinagmukha nyo akong tanga. Inulit-ulit nyo pa. Kung ang intensyon mo lang ay ang pagselosin ako, dapat nung una pa lang itinigil nyo na. Nasarapan kayo sa pananakit sa damdamin ko kaya inulit-ulit nyo. Aminin nyo man o hindi, pinagtripan nyo ako. Okay, aaminin ko. Naging insensitive ako. I'm sorry. Ani Cedric. Pero hindi na umimik si Micah na nooy niyakap na lang ang sarili matapos ihilig ang ulo sa pinto. Pinakikinggan niya lang ang mga sinasabi ni Cedric hanggang sa tuluyan na niyang itong makatulugan. Biglang kinabahan si Cedric nang halos kalahating oras nang hindi umiimik si Micah. Kaya agad siyang napatakbo sa labas para kumuha ng susi. Sakto namang nasalubong niya si Joy. "Joy, pakikuha naman ng susi ng banyo." Humahangos na sabi ni Cedric. "Bakit po sir? May problema po ba?" "Naglock kasi yung pintuan sa banyo, hindi ako makapasok." Kunway sabi niya. "Sige po sir, kukunin ko." Ani Joy na nooy muling bumaba. Nang makuha ang susi, agad na binuksan ni Cedric ang banyo. Maingat na itinulak niya ang pinto nang maramdaman niya ang bigat. Pilit niyang pinagkasya ang sarili sa maliit na siwang nang makita niyang tulog na tulog si Micah habang nakahilig sa likuran ng pinto. Pinagmasdan niya ang kaawa-awang itsura ni Micah na nooy may bakas pa ng luha sa pisngi. Hinawi niya ang buhok nito at saka na tinuyo ang mga luha. "I'm sorry, babe." Anya, at saka niya ito dinampian ng halik sa noo. Maingat na binuhat niya ito at saka niya inihiga sa kama. Nang magising si Micah, nakatayo na sa harapan niya si Cedric, na nooy may hawak pang bouquet ng mga bulaklak. "Babe, sorry na." Nangingilid ang luhang sabi nito. Napasibi si Micah na nooy pilit pinipigilang maluha. Lumapit sa kanya si Cedric at saka siya nito mahigpit na niyakap. "I'm sorry." Bulong nito. Napaiyak na lang si Micah na nooy napayakap na rin sa kanya. Unti-unting bumitaw si Cedric sa pagkakayakap ng dalaga. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at saka niya dinampian ng halik sa noo. "Sorry sa nagawa ko. Aminado akong napasobra ako doon. Hindi ko na yun uulitin.
Alam kong punong-puno ka na sa akin. Lalo na nitong mga nakaraang araw na wala na akong halos time sa'yo. Babe, hindi kami lumalabas ni Tricia para lang mag-happy-happy. Lahat ng lakad namin work-related. Gusto ko kasing makumpleto na yung budget natin para sa kasal. Gusto na kasi kitang pakasalan. Para makasama na kita gaya ng totoong mag-asawa. Alam mo ba yung hirap na tinitiis kong huwag tumabi sa'yo? Dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko. At masira ko ang pangako ko sa pamilya mo. Nangingilid ang luhang napatitig si Micah sa binata. Yun pala ang dahilan kung bakit sa pakiramdam niya ay umiiwas ito sa kanya. Pwede naman kasi tayong magpakasal na Napahimas sa batok si Cedric. Babe, hindi pa kaya ng budget ko yung kasal na gusto nila lolo. Bakit ang gusto nila ang susundin natin? Tayo naman ang ikakasal, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Ayoko ng magarbong kasal. Ayoko ng maraming bisita na hindi ko naman halos kilala. At isa pa, hindi ako komportable na maraming nakatingin sa akin. Ano palang gusto mo? Garden wedding. Tapos piling mga tao lang ang nandun. Pamilya mo at pamilya ko at ilang piling kaibigan lang. Sure ka, yun lang ang gusto mo? Tanong ni Cedric. Bahagyang tumango si Micah. Ang kasal para sa akin, ang simula ng bagong yugto ng buhay ng tao. Hindi maganda na stressful ito gaya ng ginagawa mo ngayon. Nagpapakamatay ka sa trabaho para lang maibigay yung luho na gusto ng mga lolo natin. Pero ang ending, nagkakatampuhan lang tayo. Kung ano lang yung kaya natin, dun lang dapat tayo. May savings naman ako, pwede nating paghatian ng gastos. Kung simpleng kasal lang ang gusto mo, sobra-sobra ang savings ko. Gusto ko lang naman mabigyan ng marangyang kasal. Kaya ako nagpapakasubsob sa trabaho. Marangyang kasal na hindi ko naman gusto. Baka bago pa tayo makasal, hiwalay na tayo. Dahil pilit mong kinakaya kahit nahihirapan ka na. Babe, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Napaka-toxic lang kasi ng paraang alam mo. At isa pa, hindi naman kita inuobliga sa marangyang kasal na yan. Ang importante lang naman sa akin yung makasal tayo. Tinama ni Cedric ang pisngi ni Micah. At sa kanya ito tinitigan sa mga mata. Okay. If that's what you want. Kakausapin ko na lang sila lolo. Nangislap ang mga mata ni Micah sa narinig. Thank you, babe. I love you. Anya, sabay dampi ng halik sa labi ng binata. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Cedric. Finally, narinig ko rin yan sa'yo. Nangingiting, dinampian niya ng halik ang labi ni Micah. I love you too, babe. Matapos ang 2 buwang preparasyon, idinaos ang simpleng kasal na nais ni Micah, na dinaluhan ng kanilang pamilya at ilang piling kaibigan. Ang sarap pagmasdan ng makukulay na bulaklak na nooy nakahanay sa daraanan at sa buong paligid. Guwapong-guwapong tingnan si Cedric sa suot nitong puting tuxedo na nooy nakatayong malapit sa altar, kasama ng mama at lolo niya. Nangingilid ang luha niya habang nakatanaw kay Micah. Hawak ang isang kumpol ng bulaklak. Tila prinsesang naglakad si Micah, suot ang puting gown, na nooy nililipad-lipad pa ng hangin. Kapwa basa ng luha ang mga mata nang mag-abot ang dalawa sa harapan ng altar. Halos natapos ang seremonya na walang naiintindihan ng dalawa. Babe, ang tagal mo naman. Maabutan na tayo ng traffic niyan eh. Sigaw ni Cedric mula sa ibaba. Mag-iisang oras na kasi siyang naghihintay kay Micah.
Hindi naman ito naglalagay ng kung ano-anong kolorete sa muka. Sadyang mabagal lang talaga itong kumilos. Madilim-dilim pa lang nang gisingin niya ito para makabiyahe sila pa Subic. Pero inabutan na rin sila ng pagsikat ng araw sa kabagalan nito. Grabe ka naman makapagmadali. Hindi pa ako nagsusuklay. Nakatulis ang ngusong sabi nito. Nangingiting kinawit niya ang mga kamay sa baywang ni Micah. At sa kanya ito hinapit papalapit. Hindi mo naman kailangang magpaganda sa akin dahil baliw na ako sa'yo. Anya, sabay dampi ng halik sa labi ng asawa. Asus, mga tirada mo talaga no? Anito, sabay tulak sa mukha niya. Napalabi si Cedric. Bakit? Totoo naman Patay na patay kaya ako sa'yo. Anya, at sa kanya ito muling niyakap. Oh, akala ko ba late na tayo? Kunway sabi ni Micah. Napangiti si Cedric sabay himas sa batok. Sabi ko nga alis na tayo Natatawang binuksan niya ang pintuan ng kotse at sa kanya ito inalalayan papasok. Masaya at pakanta-kanta pa ang dalawa habang bumibiyahe pabalik sa vacation house ni Louie. Pards, kumusta biyahe? Agad na bungad ni Louie nang salubungan sila sa resort. Kasalukuyan din kasi itong nagbabakasyon noon. Okay naman. Saan ang room namin, Pards? Tanong ni Cedric. Doon na lang sa dati para naman makabawi ako. Nakangiting sabi nito. Napataas ang isang kilay ni Cedric. Binitiwan niya ang hawak niyang bag at sa kanya hinila papalayo si Louie. Ano na naman ang paandar mo? Baka sumabit na naman ako niyan Pigil ang boses na sabi niya. Natatawang tinapik ni Louie ang balikat niya. Babawi nga diba? Anito at saka siya nilakihan ng mga mata. This way, ma'am. Nakangising sabi ni Louie nang bumaling kay Micah. Na nooy inunahan na si Cedric paakyat. Napangiti na lang at napailingan dalawa. Enjoy your stay. Nakangising sabi ni Louie nang iwan sila sa tapat ng pinto. Natatawang sinundan ng tingin ni Micah si Louie. Grabe close pala talaga kayo ni Louie. Bakit hindi ko man lang nalaman na magkaibigan din pala kayo? Aniya. Napalingon si Cedric sa gawing likuran habang nagbubukas ng pintuan. Actually babe, pinakiusapan ko siya na wag sabihin sa'yo na magkakilala kami. Napangiti na lang si Micah sabay na pailing. Matagal mo na pala talagang alam kung saan ako nagtatago. Actually, naghihintay lang ako ng tamang timing kung paano kita mapapauwi. Nangingiting, sabi ni Cedric. Kapwa napaawang ang mga labi ng dalawa nang mabukas na ang pinto. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nila nang makita ang mga letra na nakadikit sa dingding. Kapwa napailing ang dalawa. Hindi nila mapigilang matawa dahil wala namang nabago sa ayos ng kwarto na nadatnan nila noon sa ayos nito ngayon. May nakakalat na pulang petal sa kama. Towel na hinugis na suwan at mga letra sa dingding na bumuo ng mga salitang I love you. Parang nag-flashback lang sa paningin nila ang nakaraan. Ang kulit talaga ni Louie. Natatawang sabi ni Micah habang inilalapag ang gamit sa kama. Lokong Louie yun. Akala ko pa naman kung anong bawi ang sinasabi. Inulit niya lang din pala. Napahiya kasi siya last time nung sinet up niya yung room para sa atin. Pero pinagalitan ko siya. Actually, para sa'yo talaga ang lahat ng yun noon. Alam ko. Pigil ang ngiting sabi ni Micah. Namilog ang mga mata ni Cedric. Ganun na ba ako ka-obvious dati? Nangingiting tanong niya. Slight. Ani Micah sabay senya sa daliri. Natatawang inihagis ni Cedric ang susi sa lapag at saka kinabig si Micah. Ano? Game na? Bulong niya. Isang pinong kurot ang pinakawalan ni Micah sa tagiliran niya.
Pero hindi niya yon ininda. Sa halip ay ikinulong niya sa mga palad niya ang mukha nito, at sa kanya ito siniil ng halik sa labi. Sinipa niya muna pasara ang pinto, at unti-unti silang lumapit hanggang sa tuluyan na niyang maihiga sa kama ang asawa. Doon na nila malayang ipinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal na inakala nilang hindi itinadhana, pero kusa silang ibinalik sa isa't isa. I love you, babe. Usal ni Cedric sa pagitan ng paghalik. I love you too.